we need to go back to Manila na. Ganda ng panahon ngayon. So, nandito tayo sa loob. I hope naman natutunan kayo. Cheers! Good morning, guys. It's rainy. Naririnig ko. Naririnig ko from the window yung ulan. So it's raining here in Boracay, and unfortunately this will be our last day here. So tapos na yung ating relaxing moment, chill moment. Yeah, we need to go back to Manila na, and our flight time is 1 PM pa naman, pero we need to prepare. Actually na-prepare ko na siya kagabi. Ayan. Lalagay ko na lang yung mga nabahan ko dito sa luggage ko. Aalis tayo dito ng 9 AM. So mag-check out tayo, tapos we will do a DIY transfer from here sa Boracay Island going to the airport. And check natin kung may mga kailangan pa bang bayaran, ganun pa rin ba like before. Kasi ang mangyayari is yung airport kung saan kayo nag-arrive is different from the airport kung saan kayo magde-departure. Kumbaga parang yung check-in ninyo, yung bag drop ninyo sa ibang airport siya, which is malapit lang naman. And then pag boarding time na, sasakay kayo ng bus. Ganun yung mangyayari, sasakay kayo ng bus, tapos dadaling kayo ng bus going to the airport kung saan kayo nag-arrive, pero hindi kayo bababa. Diretso na kayo sumakay ng aeroplano. So ganun yung magiging process. Papakita ko sa inyo, baka lang kasi malito kayo. Tapos kung magkano pa yung pamasahe from here going to the jetty port, tapos from jetty port yung bangka, ganun pa rin ba? Sa terminal ba may babayaran pa? And so on. So ganun yung gagawin natin. Again guys, wala tayong masyadong nagawa dito, like mga water activities, mga tour, kasi maulan, at saka sabi ko nga sa inyo, pangbungad natin, wala talaga akong plano na mag-vlog sana. But since nandito nga tayo, yung na-i-vlog ko lang is yung mga pwedeng gawin indoor. Which is kumain ng kumain. So puro tayo kain. Yung mga vlogs na nagawa ko aside from the DIY transfer is puro kain. Kasama na rin yung hotel tour and room tour natin dito sa Red Coco Inn de Boracay. So I hope nagustuhan nyo yung mga kahit parang walang kwentang vlog natin. Yung parang ano lang parang may isip lang ako na sabi ko, sige, sayang din naman mag-vlog tayo, parang gano'n kasi. Pero for the water activities guys, at saka sa mga tour, wala tayong nagawa kasi maulan. Ayoko rin parang pahirapan mag-refund. Kunyari nag-book tayo ng tour, tapos umulan, pahirapan yung mag-refund, o kaya ayoko rin magpaasa ng mga tour guide na kunwari kukuha tayo ng tour pero tatama rin ako dahil maulan. Ayoko rin ng gano'n. Gusto ko maganda yung panahon kapag nag-tour tayo para mas ma-enjoy natin, tsaka ma-share ko sa inyo, di ba? So yun, relaxing lang talaga dapat tayo dito, chill lang talaga dapat, pero at least kahit paano nakapag-vlog tayo para may maipakita ko. Sayang din naman, di ba? Nandito tayo, so why not? Kahit puro kain, for sure maraming naghahanap sa inyo ng mga the best kainan dito, like dinner buffet, lunch buffet, kahit yung mga mumurahing kainan, mga shabu-shabu or mga hotpot, ayan, at least na-cover natin yung mga yon. So guys, medyo morning voice pa tayo, and maya konti, magpe-prepare na tayo. Maliligo syempre, tapos nakalabas na rin yung ating susuotin mamaya. And we'll see you guys downstairs. Alright? Peace! Happy 2025! See you later guys! What's up guys? We're here now sa lobby. Ayan, sa labas. Actually, pumesa lang ako dito sa labas para magkuda-kuda. So anyway, tignan nyo naman guys, kung kailan yung last day natin. Saka grabe yung araw. Ayan oh. Nakakaloka. Parang pinagpahinga lang talaga ako ni Boracay. So anyway guys, check out na tayo. Currently it's 9 AM and kailangan nila i-check yung room. Tapos kung may mga na-damage kayo, kung may mga henna tattoo yung mga beds or mga pillows, ayan. And then after that, we are good to go. So from here, mag-i-special tayo na e-trike going to Jetty Port. And ay grabe. Ay nako, grabe yung ganda ng panahon ngayon. Tignan nyo diba? Tingnan yung paligid natin. Pero umulan kanina, mga madaling araw. O diba? Tapos ito yung Red Coco Inn de Boracay guys. O yun. Tapos mag-ano tayo? Mag-arkela tayo ng special ride. I'm not sure kung 150 or 200, pero check natin. Alright? So let's go. Kaya mga magkano ang special dito? From 150 to 200 po, sir. Okay. From port na po yan, sir. From port na? Sige. Okay man. Ako na bahala. Thank you, kuya. Thank you, kuya. Magkano?
Ganda ng panahon, grabe. Kaloka naman kasi haring araw. So anyway, ganun talaga kapag gumagawa kayo ng mga itineraries niyo. Meron talaga dapat plan A, may plan B para if ever hindi matuloy yung plan A ninyo. Like kunwari, umulan or may mga instances na kunwari nagkasakit, may plan B kayo. May mga pupuntahan pa kayo, mga ganon. Diba? Pang ano natin to, pampalubag loob. Ano lang naman to, 10 to 15 minutes from station 2 going to Jettyport. We'll see you guys there later. Alright guys, so after 15 minutes of e-trike ride, we are now here sa, ayan, sa Simat Gid, which is sa Jettyport nila. And ang gagawin natin dito guys, dito tayo sa gilid dadaan. Bali, bibili tayo ng boat ticket, tapos pagbabayad pa tayo. I can't remember kung environmental fee or terminal fee. Parang pili ko terminal fee yung babayaran pa natin na 150 pesos. Pero syempre, tutur ko kayo sa loob. Ayun yung luggage natin. If mabibigat yung mga dala nyo guys, may mga porter na dito na will assist you with your luggages going to the boat. Tapos pagdating naman dun sa, mali pala, ano pala to, hindi to Jettyport. Katigban Port ata to. Kasi ang Jettyport dun pala yung sa ano, malapit na sa airport. So Katigban Port to, sorry naman. Sorry na. From here, bibili tayo ng boat ticket. Meron actually ditong ano guys, merong ino-offer dito na parang boat plus tricycle na going to the airport. Nasa 150 ata or 200, I'm not sure ha. Papakita ko sa inyo mamaya. Sige, pasok muna tayo. Ayan, kung meron kayong ano, parang assistance na kinuha or yung parang transfer, may boot ang Southwest dito. Pero since wala tayo, diretso na tayo sa loob. Siyempre ano tayo ha, DIY tayo. Lubak-lubak ng daanan ha, saan napupunta yung terminal fee? Charot. Ayan, ang daming upuan. Wala masyadong uuwi. So ito, parang same lang. So terminal fee and verification center, tapos boat ticket 150 guys, terminal fee nga. Isa lang po, sir. Isa lang. Okay na. Diretso na. Boat na lang. Thank you. Ano pangalan ng port na to? Port na to. Ano pangalan? Katigban? Tagban. Okay. Thank you. Sabi ko sa iyo, may liga akong gumawa ng mga pangalan. May aircon dito. Ayun, Cagban Port. Sabi ko kanina sa labas, Katigban. Nalilito kasi ako, Jettyport pala yung pupuntahan natin. So sa boat ticket, 50 pesos yun. Yun yung sasabi ko, may offer yan na parang may kasama na tricycle. Pero kasi last time na nagpunta kami dito, parang ang sabi sa amin, pagbaba nyo ng Jettyport, pwede naman kayo mag-tricycle kasi maraming tricycle doon. Pero pag dito, parang lumalabas na assistance fee na siguro 50 pesos. I-check natin doon. So ayun, transfer service guys, 160 Katiklan Airport na yon. Includes boat, tapos tricycle. O diba, 160 yan na. Pero ang boat kasi guys, 50 pesos. Ang tricycle, 50 pesos. Kayo, kung gusto nyo, kung hindi naman, DIY pa rin kayo. Para 100 pesos lang. Good morning. Isa lang po. Thank you. Thank you. So ito guys yung sa boat. Pilapan lang natin to, tapos pasok na tayo sa loob sa boarding gate, Ontario boarding gate, tapos papalitan natin to ng seat assignment natin. And guys, so we are done. Tara, dito tayo. Hello ate. Okay na to. So step 4 po, ibibigay niyo po ito para sa boat po. Boat seat number. Left side po, step 4. Thank you. Thank you. Left, right. Left. Left. Thank you. Ayan. Taray pala step by step. So first step, terminal fee and verification. Second step, boat. Third step, boarding gate. Fourth step, ito. Inanggawan 5. Bala na. Ramur. 0. Ayan, number 50 tayo guys, and make sure na alam nyo yung pangalan ng boat, Shady Sleigh. Taray. Seat number 50. Okay, let's go. Let's look for Shady Sleigh.
Kaya yan, kuya. Magaan lang to. Ayun. Di mo ba yan? Libo? Kasi may buloon. Diba? Napakaganda ng panahon. Ano to? So, tara, bubuhat tayo. So ayan guys, number 50 tayo. Dito tayo. Ayan, pinupuno na nila. Pero anyway, tignan nyo. Ganda talaga oh. And after this, sa Jettyport na tayo bababa. Tapos tricycle tayo going doon. May ituturo ako sa inyo ulit. Okay? This ride will take like siguro mga 10 minutes going to Jettyport. Maganda naman yung panahon. And alam niyo ba guys, na kapag medyo may bagyo or maulan, nag-iiba sila ng port. I'm not sure kung anong pangalan ng port na naman, pero yun. Aware naman yung mga staff sa terminal kapag may bagyo or nagbago ba yung port. Kaya wala kayong dapat ikabahala. And again guys, ang biyahe ng bangka from and to balikan na yun is 24 hours. A few moments later. Alright guys, so we are now here. And nakikita nyo to guys. No to Boracay Bridge. We'll talk about it later. Baba muna tayo. Ganda guys oh. So we are now here sa Jettyport. Ay dun pala. Dun dapat tayo lalapag. Pero may parang I'm not sure kung bago to. Ayan o. Pero tingnan nyo, may mga parking dito. First time ko dito bumaba. Usually doon tayo eh. So syempre maglalakad tuloy tayo. Dahil tinamad tayo maglakad guys, pwede naman tayo mag DIY 50 pesos. Pero ito, nagano na lang tayo, tricycle service. Okay. Ayan. So doon dapat tayo guys. Tapos ayan, marami ng van transfer dito kung gusto nyo kumuha, katulad nung ginawa natin. Tapos ang layo lang naman ng airport dito guys is like 5 minutes lang. Kaya actually kung gusto nyong tipid talaga, tapos wala kayong mga bagahe, pwede kayong maglakad. Ayan, ito yung port. Saan tayo nanggaling nung dumating tayo dito. This is the Jettyport. Ayan. Tapos kung nilakad pa natin yung kanina, diba, buti na lang may tricycle service doon. Pero pwede kayo maglakad dito guys ha. Tapos ang labas nyo dito. Pero sabi ko nga sa inyo, pwede kayong maglakad kung wala kayong bagahe. Kung gusto nyo magtipid talaga. Pero ako kasi guys, kapag pauwi tayo, kahit saan, kahit sa mga hotel staycation, may feeling ako na parang ang init-init palagi sa pakiramdam. Kaya palagi akong pawisan. Ganon. And katiklan tayo ha, hindi tayo kalibo. Ito na yung main road nila. Pwede naman kayo maglakad hanggang dito. Tapos pa-service na kayo going to the airport. Ayan, tricycle drop-off lang. Alright. Thank you kuya. Yeah. Ayan. Punta na tayo. Tapos pakita ko muna sa inyo. Pagdating nyo dito, ayan, maraming bilihan na pasalubong. May karinderya kung gusto nyo kumain muna, kumaaga kayo. Currently it is 10 AM. Ang flight natin guys is 12 pa naman. So we still have 2 hours. May ticket naman na tayo kasi nakapag online check-in tayo. Sige, pasok na tayo sa loob. Mukhang humahaba yung pila.
Ayan, isa lang ang gate or entrance. So kung nag-avail pala kayo ng service, merong sticker na ibibigay sa inyo. Yun yung magiging palatandaan ng mga susundo sa inyo, yung mga sasakyan ninyo. Dito naman, pakita nyo lang yung ticket ninyo, ID. Pagpasok nyo, security scanner agad. Siyempre hindi tayo kukuha ng video. And then, yun na, counter na ng Cebu Pacific. And as always guys, we are flying via Cebu Pacific. See you guys inside. Alright guys, so nandito tayo sa loob. Dito tayo galing sa security scanner. Tapos dito tayo magde-departure mamaya sa boarding gates na yan. But here, tingin nyo, medyo maaga pa siguro tayo. Pero tingnan nyo yung online check-in backdrop nila. Walang katao-tao. So dyan tayo pipila. At may nakikipag-away doon. Siguro dahil sa baggage. Ayan, dito tayo. Tapos AirAsia dito. And ayun pala guys, yung sinasabi ko sa inyo kanina na no to bridge, no to Boracay Bridge. Kasi may pinaplanong itayo na bridge guys from here going to Boracay mismo, Boracay Island. And halos karamihan sa mga lokal na nasa Boracay Island, ayaw nila sa planong yon because syempre, unang-una, mawawala sila ng kabuhayan. Kasi yung katulad dun sa mga, di ba, mga porter, mga bangka, yun lang din naman yung nila, yung mode of parang living. Thank you so much. Alright guys, so dati doon tayo sa boarding 3 and 4. Ngayon, dito na tayo sa boarding 2. O taray, bago na sa iyo. Siyempre i-assist naman kayo at saka sasabihin naman ng mga crew yan. And abait ni ate, hindi ko lang siya nakuhaan. Ang counter ng Cebu Pacific from 7 to 12. Mga special needs, mga PWD, tapos bag drop, tapos kailangan nyo mag-check-in talaga guys, mag-online check-in para mabilis na yung process. So we have the ticket. Let's now proceed to the boarding gate kasi nagugutom ako. Alright guys, so nandito na tayo sa gate 2 ng departure airport na to. Sabi ko nga sa inyo guys, kapag nandito kayo sa airport, hiwalay yung pinaka-airport kung saan kayo lilipad, kung nasan yung aeroplano. Kung saan kayo dumating, yung nag-arrive na airport, dun yun. So mangyayari kapag boarding nyo na, sasakay pa kayo ng bus, tapos yung bus dadaling kayo doon sa may aeroplano na mismo, which is malapit doon sa mismong arrival airport. And after na check-in natin guys, dire-diretso lang naman, wala masyadong tao in fairness kasi umaga siguro. Tapos ito may another security scanner dito. Syempre bawal pa rin yung mga liquid, mga ganon. And then ito gate 2 to, tapos may nakikita kong gate 1. Ayun, gate 1. Tapos may nakapaskil dito guys na may shops at saka may restroom dito sa loob. Pasukin natin. And guys, so pag boarding na, pipila kayo dyan. Tapos ayun yung mga bus. Pero ngayon, dito tayo. So ito yung gate 1. Wala masyadong tao dito kasi Philippine Airlines dito. Nasa gate 2 ang Cebu Pacific. Marami pa daw upuan sa taas. Check lang natin. Actually, mas okay din sa gate 3 at saka gate 4. Mas maluwag at mas maraming kainan. Ito pala may canteen. Ayan. Okay, so ito lang pala. Ayan, tapos dito tayo galing kanina. Akit pa tayo. Ito pala. Ayan guys, more seats nga dito sa taas. Ito yung naamoy ko. Sarap ng pot-pots. Ayun pala eh. Mas maluwag pala dito guys. Tapos may toilets din. O diba? Tapos may smoothies. Mas kita nyo dito yung mga aeroplano. O diba? Since nag-explore tayo, na-curious ako. Tapos tama pala yung decision natin na umakyat dito. So yun guys, ano pa ba? Ayun, going back, kapag kumuha kayo ng parang special transfer, doon pa lang sa Cagban Terminal, yung kung gusto nyo kumuha ng boat plus tricycle, may bibigay sa inyong sticker. Yun yung magiging palatandaan na kumuha kayo ng service. Kaya pagbaba nyo ng Jettyport, may sasalubong na sa inyo. Pero yung ginawa kasi natin, di ba, nag-DIY tayo. Pero since medyo maglalakad pa tayo going sa Jettyport, malayo yung hindi mo malayo. Medyo siguro mga 2 minutes walk pa. Sakto may nag-aabang na doon na nagpo-provide ng tricycle service na 100 pesos. Though 50 pesos lang dapat yon sa labas kung gusto nyo mag-DIY talaga. Pero okay na yon. Mas mura pa rin siya ng 10 pesos compare dun sa kung kukuha
tayo sa may Cagban Terminal, yung boat at saka tricycle. So, ang mga nagastos natin so far, going here, yung mga DIY transfer from Boracay Island going to the airport is 150 yung special e-try going to Cagban Port. Sa Cagban Port, nagbayad tayo ng terminal fee na 150 pesos plus boat na 50 pesos plus 100 pesos na tricycle going here. Total of 450. Not bad kasi yung mga special service like kunwari yung pagbaba pa lang natin ng terminal ng Cagban Port, may mga Southwest tour na doon na nag-offer ng special trip like special service na transport, boat, tricycle going here. Nasa 600 plus. So lugi pa rin. So mas okay pa rin guys mag DIY. Lalo na kung wala kayong mga dalang bagahe, kunwari hand carry lang or backpack, go na go kayo guys for DIY. Pero kung may mga kasama kayong pamilya, may senior or may bata, then go for the convenient way, which is kumuha kayo ng transfer door-to-door. Yung door-to-door na tinatawag is mismong ihahatid kayo ng mga staff going to your accommodation. Ayun, so going back, yung door-to-door, ihahatid kayo mismo kahit sa beachfront pa yung accommodation ninyo. Actually guys, overall, okay naman dito sa Boracay. Like, bakasyonan or kung gusto nyo mag-chill, mag-unwind, napakaganda ng sunset dito guys. Yun nga lang, dahil sa hindi maganda yung panahon, wala tayong nasaksihan na sunset dito. Like, mga golden hours man lang. Yun din yung reason ko kung bakit hindi tayo nakakuha ng mga activities, ng mga water activities. So, pwede naman, pero ayoko yung pangit yung panahon, di ba? Wala tayong makikita. Syempre, kaya nga tayo nag-water activities. Lalo yung mga naiisip ko yung mga parasailing to watch the sunset. Wala. So, next time na lang, babalik pa naman tayo dito. Mahaba pa yung taon. Kaka-start pa lang ng taon, guys. Kalma lang. Let's be, demure. And let's be cutesy. So, anyway, yun lang. Maghanap lang ako ng makakain. And then, hintay lang tayo ng boarding kasi meron pa tayong almost 40 minutes before boarding time. Pili tayo ng kape dito sa treats, tapos french fries tayo. Well, in fairness guys, ang lamig dito. Like wala kasi katao-tao, hindi nila alam na may ganito dito. O, diba? Additional tip yan guys, kapag nag-Cebu Pacific kayo or Philippine Airlines, tapos gate 1, may nahanap. Yun nga yung sasabi ko sa inyo. Kapag nandito kayo guys sa airport tapos na-assign kayo sa gate 1 or gate 2, hanapin nyo lang yung stairs or yung mga more shops na nakalagay, pati toilet. Akit kayo, wala masyadong tao. Loko. Pakita ko lang sa inyo. Ayan. Ito yung mga bus guys. Nakakaloka, may mga canceled flight. Sa Manila ha, Cebu Pacific, kaninang mga 9 o'clock. Pero ewan ko lang kung canceled flight or nakalipad na. Kasi na eh, so sa quarter to 11 na. 11:20 yung natin boarding. Nakakakaba tuloy. Pag nag-a-announce kasi may mga canceled flight. Okay. So usually guys, kapag fully booked sila, nag-aanap sila ng pwede mag-volunteer na yung mga hand carry ninyo na luggage is kung pwedeng i-check-in. Kung wala kayong mga gadgets, kunyari kung mga damit lang, i-volunteer nyo na guys. Mag-volunteer na kayong i-check para wala kayong bibit-bitin. So we have the potato giant ng Pot-Pots. Sabi 100 fresh potatoes. Walang french fries. Mojos. Tapos cheese. Masarap. Nakakatuwa. Dito pala guys, sa airport, if ever bibili kayo, tapos wala na kayong cash, gusto nyo gumamit ng GCash, mahina ang connection ng Globe dito. Like kahit naka 5G siya, charot-charot lang yun. Mahina yung signal. So ang ginawa ni ate, nakakatuwa, dito sa second floor, sa treats, kinunat niya ako sa wifi nila. Tapos yun, nakabayad ako ng GCash. Meron pa naman akong cash kasi buo pa. So ayoko lang gamitin. May GCash naman tayo. I think GCash lang, yung mismo GCash ang mahina dito. Ay okay. Mahina talaga. Connect tayo kay ate. Machine na kasi gumagawa guys. Parang sa stay natin sa Chiang Mai, sa may ID's Chiang Mai, Niman Journey Hub. Diba? 24 hours unlimited yun. Coffee drinks. Meron na yun. Pipili ka na lang cappuccino, americano, cafe latte, gano'n. So parang ganun din siya. Machine na yung gumagawa ng kape. Sarap to. Yung potato mojos. Kasi pwedeng mojos, pwedeng kamote, kaya potato mojos.
in 25 minutes, magbo-board na tayo, which is magbo-board tayo sa bus. Tapos, yung bus, dadalhin tayo doon sa aeroplano. And, by the way, kapag magbo-board kayo guys, kailangan nyo i-present yung ID niyo. Pag domestic pala, mga valid IDs lang. Hindi kailangan passport. Pero kung passport lang yung valid ID niyo, then yun. Kailangan nyo lang magdala. Tapos pag mga bata na sanggol, birth certificate, pero kung yung mga bata na kasama nyo is pumapasok na sa school, then school ID will do. Tapos, bago pala dito, actually hindi naman bago, parang since last year, yung mga ticket niyo may group number. Group number 1, group number 2, group number 3. Siyempre priority yung group number 1. Unang-unang tinatawag yun, kasama ng mga bata, tsaka mga senior, mga may special needs. Yun yung mga priority na umakyat ng aeroplano. Pati yung mga nakaupo sa emergency, group number 1 kayo. Which is tayo, nakaupo tayo sa emergency exit. May dumating na Cebu Pacific, piling ko yun yung plane natin. Diba? No delays, no canceled flight. Panalo to. And alam niyo ba, sa potato corner, nagugustuhan ko rin yung lasa ng sour and cream, pati sa popcorn, sour and cream. Masarap. Tatlo lang naman yan eh. Cheese, sour and cream, and barbecue. Mga passenger daw na gusto na mag-restroom. Mag-restroom na kasi in a few minutes, mag-a-announce na sila ng boarding sa bus. You know what guys, I think we are done here. We are done with our DIY transfer from Boracay Island going back here sa Caticlan Airport. So I hope na mga natutunan kayo. Cheers! And magaya nyo rin yung mga ginawa natin. So easy lang. Sobrang easy lang. Medyo ano lang talaga ako. Pawisin ako. Mainitin ako talaga. Like, mabilis akong pagpawisan. Kahit konting kilos lang. Kaya mabilis tayong papayat eh. So that's really it guys. Thank you so much sa pagsama sa akin for the entire trip natin dito sa Boracay. And I hope na mga natutunan kayo at na-enjoy nyo pa rin yung ating mga pinagagawa dito. Mabawi tayo syempre, pero for now, pagbalik natin ng Manila, magpe-prepare na tayo ng mga itineraries natin at mga dapat gawin going to Hong Kong and Macau. So guys, enjoy life. Live life to the fullest. Enjoy every moment. And syempre, kung nagustuhan niyo yung mga videos natin, don't forget to like and share and comment kung may mga questions kayo. Syempre, huwag niyo rin kakalimutan to subscribe to my channel, Mark Daragas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs natin. Ay, wala lang, sarap-sarap mag-travel. Kahit na pag uwi mo, noodles na lang. Pag uwi mo, naghihintay sila Judith. So yun. You can also follow me on my other social media account, Facebook, Instagram, and TikTok. And syempre, reminders again that you will never get to this age again. So please do whatever makes you happy and follow me as we discover the world one step at a time. Thank you so much guys, and see you on our next travel vlog. Mama chup chup.